sa mga musika, life extension, vitamin D3. Si James Balsense, taga Lucena, Iloilo. Gabatid ako sa hypertension, high blood problema sa busong, life extension vitamin D3. Pag-take ko na nabayo kita akong pamatyan. Hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng boy ko bilang isang full-time mom. Hoy! Video natin for today mga mi ay nakang araw ko pa ito kinuha mga mi. Dahil nga sobrang busy tayo ay hindi tayo nakapag-upload agad ng ating fresh video. Update dito sa labas ng bahay namin ay patapos na yung magpalitada sa aming buwan. And then, sumama kami today para naman mamalengke. At kasama din ang aking dalawang bulinggit syempre. So, enjoy na enjoy sila yan pag nag-ride sa tricycle na giba-giba nila day. Ayan. At safe naman yan mga may sakyan pa. So, days muna tayo dito sa karag-karag na sakyan na the day. Ay na, dalawang gusto ko yan. Dahil nga, ngayon lang ulit nakalabas-labas ng bahay dahil pag, alam nyo naman, pag duty ni the day ay dito lang kami sa loob ng bahay. So, itong bunso namin ay sobrang tuwan-tuwa yan pag nagkagala. At ito ay hindi yan nakatandong sa akin mga me. Gusto niya na umupo mag-isa. Ayan. So, talagang masasabi ko, big boy na talaga ang aking baby. So, wala na kaming baby so ng mga araw dahil nga big na siya. At ayan. Ngayon pala mga may ay natututo na rin siyang maglakad-lakad. Ayan naman yung sunod na highlight sa kanyang buhay na kailangan ko siya habulin at laging nauuntog kung saan dahil nga panay na suot-suot kahit sa ilalim ng mesa mga me ako upuan. Ayan, gusto niya maglakad niya na ang bilis pa naman, tulin pa naman minsan nagkakapunsil pa sila ng kanya ate, kaya nga kailangan todo tayo bantay. Kahit nga nakabantay tayo mga me ay nabubukulan pa rin talaga siya mga grabe. So ayan, binilan ko siya ng bread at tuntuan sa bread niya, i-enjoy siya dito. Akala mo naman kung sino, walang utang na bata. Akala mo naman walang utang. Ang laki ng utang mo, dog. Diba? Sarap pagiging bata. And pagkatapos ng mga may ay ginawa ko na ito pala ako ng isang gabi nang natira pa naming lechon mga me. So, frozen. So, kailangan na talagang lutuin. Ayan, ito na lang yung gawa ko nun. Mga me, gawin ko na lang siyang lumpia Shanghai na lechon, leftover lechon. So, ito mga me, at least mapakinabangan pa mga me. So, sayang naman. So, syempre, ginisa ko muna yan mga me, no, para naman, kung anong meron dyan ay mamatay. Syempre, lagyan natin ng pampalasa yan. At carrots, sibuyas, bawang, at iba pang mga pampalasa. Marami din aking nagawa mga so, ano lang to, i-frozen ko lang to siya tapos lutuin lang pag wala na talagang maulam. So yung kids, di ko alam kung kakain nito pero for sure si Daday gawin lang niya pulutan pag sometimes umiinom siya sa gabi, shot siya na mag-isa. Ayan. Ako na lang natira dito sa baba, so yung mga tao dito ay umakyat na at nagpapahinga sa taas. So sabi ko nga ako yung naunang bumaba para magluto kung ano pa man gagawin, tapos ako pa rin yung huling aakyat sa taas para magpahinga. Naku naman. So ayan talaga yung ating silbi sa ating buhay today mga meno. Dahil di naman tayo mayaman kaya kayo naman tayo lahat gagawa ng mga gawaing bahay na yan. So, bawal sana magreklamo kaso wala lang. Minsan talagang gusto ko lang magreklamo talaga at magngangal sa kanila dyan. Isa rin din yan paraan ko para ma-release ng aking stress, no? Kung ano yung gusto kong sabihin at mabigat na talaga na pag ganyan, kailangan nyo talaga akong tulungan kahit sa maliit na paraan. Kahit nga minsan sa pagbuhos lang talaga yun ng inidoro na magpag-flush na yan si kuya, hindi pa talaga yan makikita. So, ayan, sisigawan na naman yan para naman
malagay na talaga sa kukote. Pero minsan wala talaga. O minsan naaalala din naman yung ginagawa din naman niya. Mga may yun, mga may nga simpleng bagay, mga may to. Dapat kailangan na nagtutulungan tayo. So, ito, nilutuan ko na muna si Daday dito kasi sabi niya, dalhan ko daw siya doon sa taas. Kasi nga nagdala siya sana isang basong iniinom niya. So, ayan, naglanat siya ng pulutan. Kaya ngayon mga may, pinaakit ko na sila, pinangunak na talaga sila kasi ayoko na magulo at marami pa akong gagawin mga may, maglilinis pa ako, maglalampaso pa ako. At syempre yung lababo, kailangan empty yan bago tayo matulog. Ayan, naluto mga may, hain na natin to at saka naman tayo maglinis ng ating sarili. Yung hanggat maaari, yung kayang gawin ay gawin na para kinabukasan ay wala na tayong gagawin. So, ito naman mga may, first ito, tapos na yung aming lagay ng tiles dito sa aming maliit na sala mga may. So, ayan, pag na tayo dyan and very soon ay ilagay na rin nila yung salamin ng aming bintana. So, wala pang salamin yung aming bintana mga may, yung frame lang yung nilagay. So, kahapon naman mga may ay ito, Sunday, kailangan natin planchahin yung uniform ni Daday. Ayan. So, pag dinadala niya dito yung kanyang labahin na uniform, ay ako na talaga naglalaban yan at pinaplansya ko. Kasi pag doon, ilang araw niya suotin at hindi naman napaplansya. So, may plansya naman daw sila doon. Syempre nga naman, maagaw na siya sa oras. Kaya, dito ko na lang pinaplansya agad. Dali na lang niya yan na malinis na at susuotin na lang niya yan. Pag marami siyang labahan doon, hindi niya na rin din dinadala. Pinapalaban niya na lang din sa kakilala niya para hindi na rin ako mahirapan at para hindi na rin siya maghirapan magbitbit. So, yung mga uniform lang niya yung dinadala niya paminsan-minsan or every other off niya. Ilang piraso lang naman yan mga may, siguro mga 5 piraso lang din naman yan. Which is gusto ko naman to kahit papano dahil alam kong napapagsilbihan ko siya kahit sa ganitong paraan. Although given na yung paggawaing bahay na ginagawa natin araw-araw, mas gusto ko pa rin itong ako nag-aasikaso sa susuotin niyang uniform. And then sinabay ko na rin dito sa pagplansya yung uniform ni Kuya para naman hindi na ako gigising na mas maaga pa para naman magplansya. So, ayan. Sisabay ko na rin dito yung uniform ni Kuya para suotin nilang tomorrow. So, Monday ay hindi naman mag-early sa day ng pasok sa kanyang work. So, tanghali na siya papasok kaya hindi ako babangon ng mas maaga. So, pahinga muna ako saglit kasi ilang araw ako na naman ang magratsada ng dito kasi hindi pa patapos yung pinapagawa ni Daday mga may 1 week pa siguro, di ko alam mo 1 week or sabi ko nga baka di kaya ng 1 week so 2 weeks o sabi ko kasi nga di ba siya next month ay mag-schooling na siya so dapat tapusin na talaga dapat yung tapusin dahil nga wala na kami kasama dito sa bahay at kailangan na din stop. At dapat maayos na lahat pag stop na dahil yung budget nga, wala na tayong budget pambayad sa ating mga gumagawa sa bahay. So, tapos na talaga yung budget dyan mga may. Yung ilang buwan na extend ay extra budget na ang din yung Kuya. So, gabi ng Sunday ay gumawa kami ng puto cake. So, ilang araw namin gusto gawin to ni Daday. So, siya ang gumagawa, ako ng bibidyo mga may. First time din namin itong kumawa para ma-try lang din namin sana. Nakita lang din namin ito sa at syempre gaya-gaya tayo kaya kailangan natin gawin para naman din maiba pag may merienda tayo sa ating gumagawa sa bahay, no? So, gawang bahay din ito. So, ito gamit namin dahon na lang din ng saging. Kaunti na lang kasi yung paper namin kaya ito na lang ginamit. Mas friendly pa, 'di ba mga mi? So ito na mga mi, nilagay na namin dito. Yan, egg white yung hinalo. Diyan mga flour, baking powder, sugar, kaunting asin. Iyon egg yolk nga mga mi.
Ay, egg white pala. And charan. Ito na siya mga may. Hindi siya masyadong perfect. Kasi may ano pa. Bula-bula na yan mga bubbles. For first time, okay na yan. So that's for today mga may. Thank you for watching. God bless.